Magandang umaga po sa lahat. Ako po yung pinagkawalan ng Navigator Librarian. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Joel Valenciano. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Pigato Rodinio. Mga kaibigan kagawa sa lahat. Good morning po, Barangay Kagawad po, from San Martin. Good morning po, from Barangay San Joaquin, Barangay Kagawad po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Consuelo Michelle Pareto. Kagawad po, bali po, si Kapitana po ay pinupuntahan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga pala po si Kagawad Pareto ng Barangay City. Magandang umaga po sa lahat. Kagawad at Barangay po ng Barangay San Antonio. Magandang umaga po. Representative Portuguese at National Housing Authority Laguna. Magandang umaga po sa lahat. Evan Vilacruz po, officers, BOD, at sa Council. Magandang umaga po. Ako po si Rodrena Balyar, MOA President po ng San Antonio. Ako po si Rabilin Alina, MOA ng San Juan. Magandang umaga po sa lahat. Ako po yung kabalikan. Ako yung bagong SOA or Supervisory Administrative Officer ng ating po PCU, PDO, PRPMO. Magandang umaga po. Project Manager po ng DOT Alvin Reyes. Magandang umaga po. Dito Desmond from PCB Hello, good morning everyone. Franny Gaston from City Mayor's Office. Sir. Rafael Bayo po, Technical Support Staff. PCB, DOTRP. Alright, so maraming salamat po no, sa mga kasamahan natin. So, para po, officially tayo, welcome po no, na syempre, hindi naman magkakatagumpay po ating lahat ng coordination board kung wala po yung support ng ating LGU po. No? So, nanawagan po natin si Ma'am Franny Liza, please Gaston for our welcome. Pakala naman po natin sila. Okay, thank you and good morning again. Good morning everyone. I would like to extend my warm welcome to each and every one of you. Welcome po to our national agencies, DSUD, NHA, DOTR, PCUP, and also MOAs and the barangays like San Bartolome. I heard meron din taga San Bartolome, Soledad, San Gregorio, San Joaquin, San Antonio Dos, and Santa Ana. I encourage everyone to actively participate in today's discussion regarding the recently conducted community dialogue in identified priority area of DOTRP and our South Long Haul project. Let's aim to make this meeting productive and possible. Once again, thank you very much for being here. Alright, so maraming salamat po once again sa ating po City Urban Development Housing Office po. So, ito po meeting na ito ay kadugtong po no, ng ating series of coordination activity po sa ating Luzon at San Pablo. So, para po magabayan tayo ng mas maigi, kung ano ba yung tatakbuhin po ng ating meeting, so next po. May-present po namin sa inyo yung ating po tatlong agenda points na. So, unang-una po, based po sa ating letter na napareceive po sa inyo, no? Dito po natin i-presenta po no, yung initial result po ng ating tinanggap na training needs assessment. Pangalawa po, i-discuss natin yung mga forthcoming project activities po natin in relation to our DOTRP and our South Long Haul
project. And syempre, ito po ay hindi magkakaroon ng katagumpayan kung hindi po natin pinagtulong-tulungan. So basically, lahat po ng participants na nandito, kaya rin po yung mga tao na nagbigay ng lahat ng ating resources para po makapunta sa ganitong level po ng ating intervention. Pangatlo po is facilitate the LGU's absorptive capacity session para po ma-check natin ano po ba sa mga list of our absorptive capacity list kung si LGU ba ay halimbawa meron ng harap. So later po, mas i-discuss po natin na naman. So para po mas magabayan po tayo, next sir. Ito po yung presentation outline po natin. Our specific items. First po, magkakaroon po ng one-slide na refresher session about the PNR South Hole project. So para lang po sa mga kasamahan natin dito, baka lang po hindi lang din alam kung ano yung project summary ng ating pinag-uusapan ngayon. So i-present na po natin ng maikli as one slide po. Pangalawa, i-present po namin sa inyo yung PCUP DOTRPMO target activities for FY 2025 para lang po sabay-sabay din natin i-track kung nasaan na po tayong level. Pangatlo, sa mga target activities po na ito, ano na po yung status ng implementation ng bawat item. So, susundan po ito ng joint work planning for the remaining activities. So, kung maalala po ninyo, noong August 15, nagkaroon po tayo ng virtual joint work planning. So ito po yung nag-call tayo ng meeting with our respective project stakeholders. Nagplano po tayo kung paano natin ikakatak yung ating inandak na community dialogue. Which is yung ating 4-week community dialogues ay natapos na po natin. So this time around, mag-joint work planning po tayo for our upcoming ng livelihood skills training and the activities po na nakaline up for November. So, ang lagi po natin kasi na-highlight sa ating partnership nito ay lahat po tayo ay parte, may ambag po tayo lahat dito. Kailangan lahat po tayo sa dito. Pang-lima po, ito ang pinabagit natin na absorbing capacity session with the LGU. So, check lang natin yung ilan sa mga items po na nakalagay po sa ating kumbaga standard na ano ba yung meron na ang isang LGU once na meron po ongoing project ng isang government agency. Pang-anim, agreements po and ways forward. So para lang po magabayan tayo sa ating mga intervention for upcoming activities. At i-highlight dito yung mga issues and concern na ating pong nakita and challenges siguro and i-document kung ano po yung ating mga action points po with our respective issues. So para po, bago tayo magtungo, meron po ba kayong gustong idagdag, may concern po ba tayo, clarifications with our proposed na outline ng ating meeting? Or so far, okay po tayo? Pwede po ba makakita ng thumbs up? Sige po. Tapos, taas mo natin, sige po, thumbs up tayo, and makaba na tayo pwede ba yung mga baba po energy, no? Pero, tingnan natin later ko, no? Baka magpa-icebreaker, no? Depende po sa energy level, no? So, sige po, magkano tayo magpatagal, no? At tungo na po tayo sa ating pong program briefer para lang po malinaw sa atin ano po yung proyekto na pinag-uusapan natin. Para po doon, tinatransfer ko na po kay Sir Roda ng ating APM for Operations. Para po natin si Sir. Maraming salamat sa napakadali na Tagalog ngayong umaga. Maasa ako na lahat ay naaarap po natin ang umaga po ito. So para magkaroon po tayo ng konting pagtanaw kung ano po ba yung itsura, kung ano po ba yung proyekto po ng PNR South Hole project. So mabalangkasin po lamang po kung ano ba yung mga features po na nakapaloob po sa kanya. So syempre po sa project po natin, ang proyekto po natin ay PNR South Hole project. Ang purpose po nito ay makagawa po tayo or makapagpaulan tayo ng isang komprehensibong network ng TDS na magkokonekta po sa mga lalawigan at mga rehiyon. Kabilang po dyan ng Batangas, Laguna, Quezon, Camarines Sur, Albaya, Sugon. So, ayan po ay mapaglayong makabuo ng isang matibay na networks po para po mapabuti ang transportasyon sa katimugang bahagi po ng Luzon. So, isa po sa mga benepisyo na atin pong makukuha po dyan ay magkaroon
po ng koneksyon, no? Yung mga nasabi ko po mga lalutigan, katulad po ng Batangas, para po sa kanilang international port, mga sentro po ng kanilang industriya. Siyempre po dun po sa Laguna, Calamba, yung sentro po ng transportasyon. Sa Quezon, yung pagpalakas po ng transportasyon sa mga bayan at lalawigan. Ganoon din po sa Camarines Sur hanggang Albay and Bicol po. So, nahati po yan sa apat po ng contract package. So, ayan po, yung contract package 1 natin, yung Barangay Banlig, Calamba City, Laguna, hanggang Barangay Gapo, Dalaga, Albay. Kasama po ang contract package 2, mula po sa Barangay Gapo, Dalaga, Albay, hanggang Barangay Jadgalo, Mandulog, Sursogon. Contract package 3, yung Tiao Station po, hanggang Barangay Santa Clara, Batangas City. And contract package 4, Barangay Sukat, Muntinlupa City, hanggang Metro Manila po. So, ayun po yung kanyang scope. And then, ano nga po ba ang papel po ng PCUP sa proyekto po ito? So, noong pong December, month ng December, nagkaroon po tayo ng memorandum of agreement sa POPR, kasama po dyan ng PNR at yung HMURT na ngayon po ay isip na. So, binabalapat po dyan sa buwan na yan na si PCUP po ay inatasang magsagawa po ng mga social preparation na may kinalaman po sa asset reform, human development, basic social services, employment, and livelihood. Kung saan po binabalapat po dito yung mandato po natin sa yung EO 82 at syempre po kasama dyan yung EO 69. So kasama din po dyan, yan nalabas po ang EOTR ng certification sa PCUP para po pagtibayin yung aming po memorandum of agreement po sa kanila. So ayan po yung ating program brief kung ano po yung buka po ng ating po proyekto. So para po makita naman po natin kung ano po yung mga apektado po na cities and municipalities, kasama po yung barangay. So sa ngayon po, meron tayong mga priority areas lamang po na ginagawa. So kasama po dyan, yung San Pablo, Yaong, Candelaria, Sariaya, Lucena, Pagbilao. So bibigyan ko lamang po yung San Pablo since na tayo po ngayon ay nasa bayan ng San Pablo. So sa bayan po ng San Pablo, andyan po yung mga barangay ng Soledad, Santa Maria, San Gregorio, San Joaquin, San Gabriel, San Antonio II, Santa Ana, Santa Monica, and San Miguel. So yung siyam na barangay po na yan ay nasa priority area po natin, phase 1. Una po malilipat sa relocation site na I believe nakatayo po doon sa San Bartolome. San Bartolome? Yes po. Okay. So meron po yung 1,099 po na affected families. So, ito po yung ating pong indicator para po magsagawa po si PCUP ng mga activity katulad po ng community dialogue, skills training, at marami po. So, yun po. Katulad ng sabi ko kanina, ang Lucena ay Pagbilao, pero yung San Pablo pa rin po ang ating papalakasin. So, siguro po ang sunod na slide para makita po natin kung ano po yung mga aktibidad na ginawa lang po namin sa mga area. So, siguro palangkasin natin kung ilan at kung ano yung mga area na nagawa natin dito po sa San Pablo. So, ibigay ko po kay Sir Tim, siguro yung mic para po maipahayag po niya yung mga detalye po ng aming mga activity. Sige po, Sir Tim. Thank you, Sir Ronald. Sige po, next slide. Ayan, ito po yung target activities po na ginagalawan currently na PCUP DOTRP for the second sem po ng 2025. First po, activity, yung coordination meeting with the LGUs. Kinandak po natin noong September 2025. Kung saan ang output po nito ay magkaroon ng joint work plan for the conduct of community dialogue and training needs assessment. Next po is yung community dialogue and training needs assessment since nagkaroon tayo ng joint work plan. Ito naman po ay kinandak ng September to October 2025. Ang output mo nito, na-identify natin sa pamamagitan ng training needs assessment yung preferred courses po na ikakandak natin mga training para sa ating mga pares. Next, for November 2025, meron po tayong inihandang stakeholders engagement and consultation on resettlement and institutional mechanisms. Ito po ay capacity
capacity building po para sa ating mga partner LGUs on settlement and institutional mechanisms. So may mga series of presentation tayo dyan na nihanda, kasama rin po yung mga partner agencies po natin. Later on po, bibigyan natin na mas malalim na detalye po yung patungkol doon sa mga activities na yan. For writing skills training naman po, ito po yung kakandak for November to December 2025 na naglalayo na may train po natin yung mga ating mga PAPs galing doon sa kanilang mga preferred courses at bibigyan po natin sila ng Certificate of Competency. Yung Certificate of Competency ay naglalayo din po na ito ay makatulong sa kanila upang makapaghanap ng kanilang mga trabaho po. Sige po. Yes, sir. Okay po, so thank you Sir Tino. Bago tayo magtungo dun sa status of project implementation, balik lang tayo. So, gaya po nabanggit, lahat naman po ma-confirm natin na nangyari po ito at mga coordination meeting with LGUs and our community dialogue. Pero siguro, right now, nandun lang po ako sa idea, dun sa present po ni Sir Lance kanina ng refresher session. Balik tayo sir. So, confirm ko lang po, confirm ko lang po dun sa datos natin, kasi may kasamahan po tayo from DOTR dito and from DOTR. Okay naman po, sir, updated naman po yung ating mga numbers and yung mga relocation, yung barangays po natin. Kasi po, for context lang din po, nakapag-letter din po sa atin yung ating DOTR para po bigyan po tayo ng list of our priority area. So, una-una, para po bago tayo magpatuloy, gusto natin talaga na kailangan align po tayo lahat. So, para lang i-share kasi baka po dun sa una natin na-present noong August 15, nakita ninyo na may ibang mga barangay. So, right now, sa mga kasamahan nating stakeholders, especially mga barangays, syempre magtatanong kasi yung ibang mga barangay na kasamahan po natin. So, for our San Pablo City po, yun po yung 9 priority areas po na yung barangays na nabanggit po sa network ng our annual. So, yun po yung kahalagahan ng reflection session na nagawa natin para every time na nag-meet tayo, na-update po natin kayo kung may mga changes po doon sa ating project. Okay po, so I believe yun naman, okay na yung project next po, sir. So, continue na si sir doon sa status po ng ating implementation. Ayan.